Napakainit. Huwag kang umalis. Ikaw. Ikaw ba ang male model dito? Umalis ka sa daan. Mabuti na lang at matatag ka. Napakainit. Bai Luoyu. Hindi ka makakatakas. Kung wala ako ngayong gabi, mas magiging kawawa ka. Ikaw ba ang male model ng shop na ito? Kahit sino na lang ba, handa mong makasiping. Mas mabuti na iyon. Kaysa sa basurang tulad mo. Bai Luoyu, bumalik ka rito. Tulungan mo ako. Dodoblehin ko ang bayad sa iyo. Humiga ka muna at magpahinga ng mabuti. Tatawag ako ng doktor. Ang sarap pakinggan ng boses mo. Alam mo ba ang ginagawa mo? Bakit? Hindi mo ba kaya? Kung ganoon, sabihin mo sa manager nyo na palitan ka ng mas mahusay. Sigurado ka bang hindi mo ito pagsisisihan? Behave ka lang. Mag-relax ka. Behave. Mag-relax. Maasikaso rin pala siya. Ang ganitong male model, siguradong top tier na, di ba? Ang ganda ng katawan niya kapag hinahawakan. Sayang at hilo ako kagabi. Hindi ko man lang nakita ng malinaw ang mukha niya. Hello. AU. Ma. Anong nangyari? Huwag po kayong mag-alala.
Ano po ang nangyari? Ang tatay mo. Ayaw na sa atin ng tatay mo. Gusto niyang makipagdiborsyo sa akin, para pakasalan ng kabit niya. Ma, huwag po kayong magpanik. Ako na ang bahala rito. Hintayin niyo ang magandang balita mula sa akin. Sa ganda ng mukha mong iyan para mangakit, sigurado akong walang makakatanggi sa iyo. Ang mga lalaki talaga, mga nilalang na tumitingin lang sa ganda. Dapat mas malaki ang nakataya, mas mabuti. Pero sigurado ka na ba talaga? Tatay mo pa rin iyon. Lalabanan mo ba talaga siya? Kung wala siyang puso, huwag niya akong sisihin kung maging malupit ako. Grabe, pasabog iyan. Siya nga pala, iyong taong pinapahanap ko sa iyo. Kumusta na? Hindi ko mahanap. Male model lang naman ang nakasiping mo, di ba? Bakit parang apektadong-apektado ka? Ako. Kailangan ko siyang bayaran para manahimik, baka bigla siyang sumulpot sa huli, at sirain ang mga plano ko, anong gagawin ko? May punto ka. Ipaubaya mo na sa akin, sasanduan kita mamaya, ha? Huwag na. Gagawa ako ng paraan para ang CEO ng Chen Group, mismo ang maghatid sa akin pauwi. Magandang araw po sa inyo. Hinahanap ko po ang kabit ng tatay ko. Magandang araw po. Hinahanap ko po ang kabit ng tatay ko. Ay, nakalimutan ko palang sabihin ang pangalan niya. Ang pangalan niya ay Zhao Yu. Sige po, tawagan ko lang po para itanong kung nandyan si Binibining Zhao. Sige. Nandito na si Boss Chen. Siya ba? Siya nga ang CEO ng Chen Group. Pasado ang mukha, pasado ang katawan. Ayos na ayos. Sobrang kontento na ako rito. Ah, G. Ang taong ito, bakit parang pamilyar siya? Nagkita na ba tayo dati? Ano bang tinitingin-tingin mo? Binabalaan kita. Hindi mo dapat binabangga si Chenji. Bakit naman? Wala lang. Basta sinabi kong huwag mo siyang banggin. Huwag mo siyang lalapitan. Kundi, hindi mo kakayanin ang magiging bunga nito. Siya nga talaga ang pakay ko. Masyado kang nag-iisip. Ngayong araw, nandito ako para bigyan ka ng masarap na pagkain. Tara, akyat na tayo. Akyat, aakyat. Saan tayo aakyat? Aakyat para makapag-usap ng maayos. Bakit? Gusto mo bang dito tayo mag-usap? Para malaman ng lahat na nilalandi mo ang tatay ko, na isa kang kabit. Ano pang tinutunganga mo riyan? Ay swipe mo na ang card para makapasok. Anong nak ng babaeng ito at nagwawala ngayon? Siguro, nandito talaga siya para maningil ng atraso. Pero, hanggat hawak siya sa leeg ng tatay niya, siguradong hindi siya mangangahas na gumawa ng gulo. Zhao Yu. Hanggat nabubuhay ako, huwag mong asahang makakatapak ka sa pintuan ng pamilya Bai Luo Yu. Kaysa sisihin mo ako rito. Bakit hindi mo tanungin ang nanay mo, kung bakit kahit puso ng isang matandang lalaki, ay hindi niya makuha-kuha? Kasi ang nanay ko, marunong siyang maghiwalay ng basura. Hindi gaya mo. Kung anong puno, siyang bunga. Tinuruan ka rin niyang maging isang kabit. Ang nakakatawa pa. Ipinagmamalaki niyo pa talaga iyan. Bai Luo Yu. Sige, subukan mong manakit, kapag dama po ang sampal na iyan, sa harap ng tatay ko, ang pagpapanggap mong mabait at mapagmahal, ay siguradong masisira. Ikaw. Huwag mo akong galitin ng husto, walang silbi, ang kasal namin ng papa mo, wala kang magagawa rito, darating ang araw na tatawagin mo rin akong mama.
Mukhang hindi mo rin ako welcome dito. Sige, hindi na ako magpapakaipal pa. Bye-bye. Bye Luoyu. Tandaan mo ito. Balang araw, mapapaluhod kita, at mapapatawag sa akin ng mama. Opisina ng CEO. Sa kaliwa. Pasok. Hahanapin niyo po ba ako, Binibining Bay? Ikinagagalak ko kayong makilala, sa unang pagkakataon. Tito. Ikinagagalak ko kayong makilala, sa unang pagkakataon. Mabait na bata. Mag-relax ka lang. Sa unang pagkakataon. Maaaring hindi na niya maalala ang mga nangyari noon, pero ang nangyari noong isang buwan. Talagang kinalimutan na niya ng tuluyan. Binibining Bay. Hindi ko yata deserve ang tawag na iyan. Mukhang. Hindi gusto ni Ginoong Chen ang tawag na iyon. Kung ganoon, hindi ba kayo kontento sa akin, o hindi kayo kontento kay Zhao Yu? Kanina lang, sa harap ng napakaraming tao, pinahiya ko si Zhao Yu. Dapat ay gaman din ang loob nyo, di ba? Dahil sa totoo lang, ang nanay niya ay isa ring kabit na pilit sumingit, sa pamilya Chen nyo. Hindi ko akalain na hindi ito pahahalagahan ni Ginoong Chen. Siguradong, magsusumbong si Zhao Yu sa papa ko. At pag-uwi ko, parurusahan na naman ako. Parurusahan ka niya. Binibining Bay, bakit hindi mo na lang? Diretsuhin kung ano ang tunay mong pakay. Sige. Sinulot ni Zhao Yu ang pwesto ng mama ko, at kinalantari ang papa ko. Siguro, utos ito ng matandang Chen, di ba? Kapag natuloy ang kasal na ito, ang pamilya Chen, ay makikinabang na sa mga ari-arian ng pamilya Bay namin. Kung ganoon, Binibining Bay, bakit hindi mo na lang kumbinsihin ang sarili mong ama na magpalitan na lang ng resources ang dalawang pamilya para hindi na kailanganin ang kasunduang kasal. Kung kaya ko lang siyang pakiusapan, ngayong araw, hindi ko na sana kailangang gambling pa si Ginoong Chen. Baliw na baliw ang papa ko sa kanya. Wala na akong pakialam doon. May pakialam ako. Galit ako sa mga kabit. Ayaw kong maging madraste si Zhao Yu. Ang mga ari-arian ng pamilya Bay, imbis na mapunta kay Zhao Yu, mas gusto ko pang ibigay sa inyo. Kung papayag si Ginoong Chen, ang alyansa ng pamilya Chen, at pamilya Bay, ay pwedeng maging sa pagitan nyo, at sa akin. Binibining Bay, alam mo ba, ang mga sinasabi mo? Seryoso ako. Sige. Sige. Magpakasal tayo. Ikaw, talaga bang pumapayag ka na? Ginoong Chen, totoo nga ang mga sabi-sabi tungkol sa inyo. Mabilis at mapagpas siya. Deserve nyo nga ang inyong reputasyon. Binibining Bay, itinaya mo ang sarili mong kaligayahan. Talagang pinamangha mo ako. Ang mapang-asawa kayo.
Hindi naman siguro ako magiging malungkot. Ang ibig mo bang sabihin ay, gusto mo ako? Naiintindihan ko po ang ibig ninyong sabihin. Huwag kayong mag-alala, hindi ko po gagamitin ang emosyon para gapyusin kayo. Kapag dumating na ang taong mahal ninyo, agad-agad akong aalis. Hindi ko habol ang inyong kayamanan. Magsisilbi lang akong piyesa sa laro ninyo. Nagpapakita na nga ako ng katapatan. Parang hindi pa rin siya masaya. Ginoong Chen, wala naman siguro kayong balak na, pagkatapos ng diborsyo, ay kukunin niyo pa ang mga ari-arian ko, di ba? Hindi ako umaasa sa babae, at lalong wala akong balak na kamkamin ang ari-arian ng asawa ko. Tama, kahit wala ako, napakayaman at makapangyarihan niyo pa rin. Subalit, gusto ko lang paalalahanan si Binibining Bay. Walang kasaysayan ng diborsyo sa pamilya Chen. Kapag nagpakasal ka sa akin, habang buhay na tayong magsasama, kahit sa kamatayan, dapat tayong magkasamang ilibing. Bakit? Nagsisisi ka na ba? Hinding-hindi po. Ang makasama ang isang Ginoong Chen habang buhay, ay isang malaking karangalan para sa akin. Hindi pa ba tayo aalis? Saan tayo pupunta? Para kumuha ng marriage certificate. Tara. Baka magbago pa ang isip niya. Gusto ko lang kumpirmahin sa huling pagkakataon. Hindi lang ba ito dala ng bugso ng damdamin? Hinding-hindi po, huwag kayong mag-alala. Baka siya ang magbago ng isip. Kung sakali man nasa hinaharap, ay talagang hindi na natin kayang magsama sa ilalim ng isang bubong. Pwede po bang pakiusap? Pagkatapos kong maayos ang mga problema sa pamilya ko, ay saka na tayo magdiborsyo. Hindi tayo magdidiborsyo. Masayang pagtutulungan. Masayang pagtutulungan. Ang gwapo niya. Sa pagpapakasal sa kanya, mukhang hindi naman ako lugi. Ano ang ikinatutuwa ninyo? Ang ganda ng kinalabasan ng litrato ko rito. Ah. Dahil mukhang maganda ang mood ninyo. Pwede ko bang ipaliwanag ng bahagya ang aking plano? Sige. Paglaon. Sinabi sa akin ni Chenji. Ang hindi inaasahang paglalapit na ito, muntik na siyang mabuko. Ang tanga nito. Paano ito magiging isang aksidente lang? Ano sa tingin nyo, Ginoong Chen? Ginoong Chen. Ito ang plano ko. Naintindihan nyo po ba? Naintindihan ko. Sige po. Ako na ang bahala sa pamilya ko. Tungkol naman sa pamilya Chen, ipinapaubaya ko na po sa inyo. Tiyak na. Gagawin ko itong isang napakagandang pagkikita ng dalawang pamilya. Walang problema, hindi na ako makapaghintay na makita ang magiging reaksyon ng tatay ko at ni Zhao Yu. Tayo, magpalitan muna tayo ng contact details. Ikaw na ang humawak nito. Ito. Parang hindi naman yata tama ito. Paano kung mayroon ditong mga sikreto ng kumpanya? Asawa kita. Wala akong itatago sa iyo. Sige na.
Pwede ko bang hawakan ang kamay mo? Ganyan ba talaga kabilis ang galawan mo? Mag-asawa naman tayo sa batas. Normal lang na magkahawak kamay, di ba? Hahawakan ko na ha. Alam ko naman po, ang singsing na ito, hindi bagay sa inyo, pero kailangan nating panindigan ang pagpapanggap. Kapag nautunan natin ang tatay ko, pwede mo na itong habarin. Sa oras na iyon, bibigyan ko po kayo ng mas tamang sukat para sa inyo. Masyadong simple lang talaga ito. Opo, pasensya na at kailangang magtiis ng isang boss Chen. May isa pa palang bagay. Ito ay kailangang kumuha ng litrato. Wala man lang tayong kahit isang litrato na magkasama. Siguradong hindi maniniwala ang tatay ko. Hindi ba't mayroon sa marriage certificate? Iyon ba? Kapag nakita iyon ng tatay ko, makikilala ka niya agad. Kailangan nating kumuha ng isa pa. Pumunta ka rito sa tabi. Tapos, ganito. Ayos na. Tapos na ang pagkuha ng litrato. Tingnan mo. Hindi ba't napaka-perpekto? Sa ganitong paraan, ang mga taong hindi pamilyar sa iyo, ay hindi ka makikilala, pero iisipin nila na tayo ay bagay na bagay sa isa't isa. Bagay na bagay. Siyempre naman, tingnan mo, isang gwapong lalaki at magandang babae. Sinasabi ko sa inyo, Ginoong Chen, sa pagpapakasal mo sa akin, hinding-hindi ka lugi. Ako kaya ay isang tunay na kayamanan. Kailangan ko rin ng isa. Hindi lang ako nakapaghanda kanina. Patanjin nga ako. Pwede na rin, di ba? Photogenic talaga ako. Pero sasabihin ko sa inyo, sa susunod, pagdating sa anggulo ng litrato, dapat mag-ingat po kayo ng kaunti. Ang dikit at ang yakap na ito. Ito ba talaga ang kilala kong CEO? Ginoong Chen, hanggang bukas. Hindi pa alam ng asawa nyo, na kusang loob na siyang pumasok sa lungga ng tigre. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Congratulations sa ating boss, nakuha nyo rin ang matagal nyo ng inaasam. Kaya lang. Mukhang hindi kayo nakilala ng asawa nyo, kayo po. Wala ba kayong balak sabihin sa kanya, noong gabing iyon, wala na siya sa tamang katinoan, kaya kung hindi niya ako matandaan, maiintindihan ko naman. Nitong mga nakaraang araw, halatang nagtatampo siya, pero ngayong araw, mukhang nakumbinsi na niya ang sarili niya. Para lang mapigilan ang pagpapakasal ni Zhao Yu sa tatay niya, nagpakasal siya sa isang estranghero. Hindi ko tuloy malaman kung matalino ba talaga siya o sadyang tanga. Gayunpaman, sa inyo pa rin naman siya nagpakasal, hindi siya tanga, kahit kaunti, sa bagay. Ginamit niya ako bilang bahagi ng plano niya. Matalino nga talaga siya. Ginamit na nga si boss ni Binibining Bay. Nagawa pa siyang purihin na matalino. Mukhang tinatamaan na talaga ng pana ni Cupido si boss. Huwag kang mag-alala, ngayong araw, tiyak na tuturuan ko ng leksyon. Ang walang galang na anak na iyan, huwag ka nang magalit.
Magsalita ka, saan ka na naman nagpunta ngayong araw? Papa, huwag na po kayong magalit. Kapag nagkasakit kayo dahil sa galit, mag-aalala po ako ng husto. Marunong ka pa palang mag-alala sa tatay mo. Syempre naman po. Sa totoo lang, may mahalaga akong bagay na kailangang sabihin sa inyo. Sige, sabihin mo. Anong tungkol doon? Hindi ba tinatanong nyo lang ako kanina kung saan ako galing? Ako po. Kumuha lang ng sertipiko. Sertipiko? Anong klaseng sertipiko? Marriage certificate po. Ano? Sa tingin ko, ang pananatili mo sa ibang bansa ay nagpalakas lang ng loob mo para gumawa ng kalokohan. Kilala mo ba kung anong klaseng tao ang pinakasalan mo? Basta-basta ka na lang nakipag-isang dibdib sa kung sino. Pinakasalan ko ang taong gusto ko. Ako ang nanligaw sa kanya. Walang hiya. Wala pang babaeng humahabol sa lalaki ng ganyan. Ibinaba mo ang sarili mong halaga. Ang babaeng ito, hinahabol lang ang sarili niyang kaligayahan. May mali ba doon? Hindi ba, Tita Jow? Tita Jow? Oo. Tama si Ayu. Huwag ka munang magmadali. Kahit pa sabihing mababa ang pinagmulan niya, pero dahil gusto siya ni Ayu. Dapat muna natin siyang irespeto. Alamin muna natin ang buong detalye bago tayo magsalita. Sige, sabihin mo na, ano ba talagang klaseng tao siya? Siya ba? Isa lang siyang empleyado sa isang maliit na kumpanya, walang yaman o ari-arian, at wala ring masyadong ambisyon sa buhay. Natatakot lang ako na baka hindi kayo pumayag, kaya gumawa ako ng ganitong eksena. Pero bukod sa mga iyon, mabuti talaga siyang tao sa lahat ng aspeto, lalo na ang mukha niya. Talagang pasok na pasok sa panlasa ko. Ipakikita ko sa inyo ang litrato niya. Hindi ba't sobrang gwapo niya? Ang mga mata ng lalaking ito. Bakit parang pamilyar sa paningin ko? Sobrang gwapo, di ba? Ayu. Pwede ko bang makitang muli ang litrato? Huwag kayong mag-alala, Tita Jow. Bukas ay makikita nyo na siya ng personal. Sigurado ako, na talagang magiging kontento kayo sa kanya. Babalik na muna ako sa kwarto ko. Tingnan mo siya. Shiz. Hindi ba't sakto lang ito? Namumroblema ka kung paano siya pakikitunguhan. Ngayong mag-aasawa na siya at aalis sa kasal natin. Hindi na siya makakagawa pa ng gulo. Hello. Nagtagumpay ka na. Ang bilis naman yata. Nagtagumpay nga ako, pero, gayon pa man, pakiramdam ko ay ang bilis ng pagpayag niya. Sa tingin mo, posible kayang may gusto siya sa iyo? Pinuntahan mo siya ngayon para magpakasal, at parang hinintay niya lang iyon. Hindi na siya makapaghintay. Nakuha niya ang gusto niya. Sis. Hindi kaya kusakang pumasok sa lungga ng tigre. Sino ba siya? Si Chen Ji, ang CEO ng Chen Group. Anong karapatan o ganda ko naman, para pagplanuhan niya ako ng matagal? Hayaan mo na, huwag na nating isipin. Ang pinakamahalaga ngayon, ay ang pagtitipon bukas. Hindi na ako makapaghintay. Tandaan mo, kailangan mong i-record ang usapan. Walang problema, asahan mo. Pa. Nasaan si Tita Jow? Pumasok na sa trabaho. Hindi ba't napagkasunduan na? Sasama siya sa akin. May kailangang asikasuhin sa pamilya Chen. Bumalik siya para tumulong. Handa ka na ba? Tara na, sige po. Bakit ka nandito? Oras na para kumain.
Lahat. Nakita ko lahat. Nakita ko ang lahat. Hindi. Teka, bakit ka ba ganyan? Bakit mo binabasa ng palihim ang chat ng iba? Hindi ko sinadyang silipin. Nagkataon lang na nakita ko. Ako. Ang mga ito ay biruan lang naming mga babae to. Alam mo na, di ba? Hindi mo na kailangang magpaliwanag. Huwag kang malikot. May himulmol dito. Salamat ha. Ang lambot. Hindi ko napigilan. Kaya pinisil ko ng kaunti. Ayos lang. Mag-asawa naman tayo, sabay kumakain, nakatira, at natutulog. Ang pisikal na ugnayan ay normal lang. Bakit parang unti-unting nagbabago si Chenji? Ang bilis ng tibok ng puso ko. Gutom na ako. Kain na tayo. Kain na. Napakabuti. Sa wakas, ang bahay na ito, may babaeng amo na rin. Hindi na ito magiging malungkot at tahimik. Dati po ba ay napakatahimik dito? Dati po sa bahay na ito, wala man lang init ng pagmamahal. Si Sir ay labas-masok na mag-isa, parang walang hilig sa mundo. Akala ko nga po, tatanda na siyang mag-isa habang buhay. Zhuang Ma. Hindi na kailangang ungkatin ang nakaraan. Opo, alam ko na po. Madam, may huli lang po akong itatanong. Dumating na po ang mga gamit nyo. Ilalagay ko po ba sa master bedroom? O sa kabilang kwarto lang? Master bedroom. Ngayong gabi, katabi ko bang matutulog si Chenji sa isang kwarto? Pasensya na po sa abala. Ang mga gamit ko ay ilagay nyo na lang. Sa kabilang kwarto. Sige po. Hindi ko akalain. Sa tingin ko, masyadong naging maayos ang lahat, higit pa sa inaasahan ko. Sandali, may tao. Sino yan? Zhuang Ma, ikaw ba yan? Mainit na gatas mula kay Zhuang Ma, para masarap ang tulog mo. Salamat po. Itong gatas na ito, anong brand ba to? Ang sarap ng lasa, kakaiba. Magpahinga ka na ng maaga. Good night. Good night. Kita-kits bukas. Kita-kits bukas. Hoy. Talaga bang hindi kayo magkatabi sa iisang kwarto? Sabi ko na sa iyo, di ba, kaming dalawa sa ngayon, ay nasa isang malinis na ugnayang kasunduan lang. Huwag mong sabihin yan. Ang galante niya sa iyo, ha? Hindi lang siya nagbigay sa iyo ng napakalaking dote, tinulungan ka pa niyang maisahan ang tatay mo. Sigurado ka bang hindi ka niya gusto? Paano namang mangyayari yun? Siguradong may sarili siyang agenda. Pero, dahil sa pagiging maasahan niya, dapat ko talaga siyang tulungan. Sa totoo lang, parang may pakialam ka rin sa kanya. Hindi ka ba talaga nahuhulog sa kanya? Pero bes, gwapo na, mayaman pa. Kahit na mahulog ka pa, maiintindihan ko naman. Ano bang pinagsasabi mo? Imposible yan. Ganoon ba akong klaseng tao?
Pagkalipas ng mahabang panahon, ayon sa pag-amin ni Chenji, noong mga unang araw ko sa bahay niya, ang mga madalas na dikitang iyon ay sinadya niya palang lahat. Tapat din siyang humingi ng tawad sa akin para sa kanyang magandang umaga. Umaga. Kumain muna tayo. Pagkatapos kumain, sasama kita para magsukat ng gown. Magsusukat ng gown. Ang liit na bagay nito, huwag na nating sayangin. Ang oras mo bilang isang big boss, kaya ko na itong asikasuhin mag-isa. Asikasuhin. Minsan ka lang ikakasal sa buhay mo. Sigurado kang basta-basta mo lang itong aasikasuhin. Sige. Sineseryoso ko na ito. Bakit suot mo pa rin ang singsing na iyon? Sinuot mo sa akin ang singsing. Pero ikaw pala itong unang nagtanggal. Bakit ganyan ka magsalita, parang may halong hinanakit? Hindi ako nakatulog ng maayos kagabi, iniisip ko kasi. Bibili naman tayo ng bago sa mga susunod na araw, masyadong mura ang isang iyon, habarin mo na rin ang sayo. Kailan ba tayo bibili ng bago? Basta. Sa mga susunod na araw. Kapag nakabili ka na ng bago, saka ko na ito papalitan. Gusto mo talagang nagsusuot ng singsing, ha? Huwag kang magmadali, dahan-dahan lang sa pagkain. Madam, alin po dito ang nagustuhan ninyo? Pwede po nating isukat. Ang gaganda naman ng mga ito. Lahat ay maganda. Pumili ka na lang ng isa. Basta kasya sa akin. Ayos na. Madam, ang mga wedding gown na ito ay espesyal na ipinagawa ni Sir Chen para sa inyo. Siguradong walang problema sa sukat. Kailangan nyo na lang pong piliin ang gusto nyo. Ganoon ba? Sige, simulan nating isukat mula sa una. Sige po. Napakaganda at detalyado nito. Siguradong matagal itong ginawa, di ba? Opo, ang isang ito ay ginawa ng 6 na dalubhasang mananahi. Inabot sila ng 1 buwan para matapos ito. Ang mga perlas at diamant rito ay mano-manong tinahi. 1 buwan ang nakalipas. Hindi pa kami magkakilala ni Chenji noon. Baka sales talk lang nila to. Ang wedding gown para sa isang babae ay isang simbolo. Simbolo ng hinaharap kasama ang isang tao na makakasama mo sa loob ng maraming dekada. Kung magiging masaya, ay napakagandang biyaya. Pero kung hindi magiging masaya, at magiging losyang lang sa hirap, kahit man lang sa araw ng kasal, maiwan ang pinakamagandang alaala ng sarili. Maganda ba? Maganda. Hindi ka ba magbibihis? Sir. Huwag na. Ang lalaking ito, talagang 360 degrees, walang anggulong hindi gwapo, grabe. Wala bang necktie na babagay? Marunong ka bang magkabit ng necktie? Titingnan ko.
Sir at Madam, bagay na bagay po talaga kayo. Ginoong Chen, kahit nakasunduan lang ang kasal natin. Pero tayo, ay talagang match na match, hindi ba? Oo nga. Dahil bagay na bagay tayo, dapat tayong kumuha ng litrato ng magkasama. Sige po, sir. Salamat sa tulong. May itsurang mag-asawa talaga tayo. Bakit? Wala lang. Mamayang gabi, babalik tayo sa mansyon ng mga Chen. May lakas ka pa ng loob na bumalik. Kahapon, tinawagan niyo ako, ng mahigit 10 beses. Hindi ba't para pilitin akong umuwi? Masyado nang tumitigas ang pakpak mo. Wala ka ng respeto sa akin. Sinira mo ang mga plano ko. Ang plano niyo ay maaari pa ring magpatuloy. Si Zhao Yu ay pwede pa ring ipakasal kay Bai Shize. Kalokohan. Wala kang kahihiyan. Pero ako, pinapahalagahan ko ang dangal ko. Makipagdiborsyo ka na agad ngayon din. Sinasabi ko sa iyo, ikaw ang tagapagmana ng pamilyang Chen. Ang dapat mong hanapin, ay isang babaeng kapantay ng ating katayuan. Iyong makakatulong sa ating pamilya. Isang mayamang binibini. Sino ba iyang Bai Luoyu na iyan? Ano ba ang tingin niya sa sarili niya? Si Bai Luoyu ay asawa ko. Wala kayong karapatang husgahan siya. Ikaw, wala ka na talagang galang. Tao, hali kayo rito. Ilabas ang pamalo, parusahan siya. Huwag mong isiping dahil malaki ka na, ay hindi na kita kayang saktan. Dugo ko ang nananalaytay sa mga ugat mo. Kahit patayin kita rito, wala akong pakialam. Senyor, palamig po muna kayo ng ulo. Pamilya naman po tayo. Pag-usapan po natin ito ng mahinahon. Malaki na si Chenji. Hindi na siya bata. Bakit hindi ko siya pwedeng saktan? Kahit umabot pa siya ng 100 taon, papaluin ko pa rin siya. Aji, humingi ka na ng tawad sa papa mo. Dali, huwag mo na siyang galitin pa ng husto. Aji. Zuang ma, nagluluto po ba kayo ng gamot? Sino pong may sakit? Madam, salamat naman at nakabalik na kayo. Bakit po, Zuang ma, nasaan si Chenji? Bumalik po ang young master sa lumang mansyon kaninang hapon. Pinarusahan po siya ng senyor gamit ang pamalo. Puntahan niyo na po siya agad. Puno ng sugat ang katawan niya. Nasugatan si Chenji. May sugat ka. Wala ito. Maliit na gasgas lang. Huwag mo na itong tingnan. Ang papa mo ba ang gumawa nito? Dahil ba sa pagpapakasal mo sa akin? Wala kang kinalaman dito. Kung sino ang gusto kong pakasalan, hindi niya pwedeng pakialaman. Pasensya ka na talaga. Hayaan mong gamutin ko ang mga sugat mo. Huwag na. Kaya ko na ito. Paano namang mangyayari iyon? Nasaktan ka dahil sa akin. Kung panunuorin lang kita at wala akong gagawin. Napakawalang kwenta ko namang asawa. Bakit umabot sa ganito? Hindi ka man lang ba lumaban? Sa loob ng maraming taon. Sanay na ako. Madalas ka na ba niyang pinapalo noong bata ka pa? Masakit ba? Ayos lang. Gagamutin ko na ito. Tiisin mo lang ng kaunti, baka medyo mahapdi. Sige.
Kung ikaw, hindi ako natatakot. Good girl. Relax ka lang. Bitawan mo ang asawa ko. Ang sinabi mo kanina. Totoo ba yun? Totoo. Alam mo ba kung aling linya ang tinutukoy ko? Buti na lang at ikaw ang pinakasalan ko. Hindi pwede. Wala. Mukhang mahinhin at formal sa umaga. Pero pagdating ng gabi, parang hindi ka na nabubusog. Gising ka na pala. Bangon na at uminom ng gatas. Gutom ka na ba? Kasalanan mo naman ang lahat ng ito. Halika rito. Anong nangyari? Patanjin nga ako. Anong ginagawa mo? I-check ko lang. Ganoon ba talaga ako kalala? Dito ba? Sa kaliwa pa ng kaunti, dito. Huwag kang malikot. Wala ka na bang nararamdamang masama? Ako, mali ako. Sorry na. Kapag gumalaw ka pa uli, ay a-assume ko na magaling ka na. Kailangan ko pang pumunta sa kumpanya mamaya, parang awa mo na. Alam ko na talagang nagkamali ako. Kuya, ibigay mo na sa akin ang 2 proyektong ito. Siguradong sisiw lang yan sa akin. Tingnan mo si Bai Luoyu na yan. Ano bang alam niya, Papa? Pinapatawag niyo po ako. AU, sabi ni Mr. Leo, kinuha mo raw ng walang problem, ang proyekto ng grupo nila. Ang proyektong ito, dati pa itong hawak ng Group 3 namin. Binabawi lang namin ito. Paano mo masasabing pagnanakaw yun? Director Bai, hindi magandang pakinggan ang sinasabi mo. Ang 2 proyektong ito, 2 buwan ko itong tinrabaho. Malapit na sanang matapos. Tapos bigla mong kukunin ang bunga ng pinaghirapan ko. Ang paraan mo ng pagtatrabaho. Masyadong madaya. Sabi mo malapit nang matapos. Pero sa records ng kumpanya, wala man lang kahit isang investor na nakuha. Kahit letter of intent, wala rin. Hindi pa naman kasi pinal ang lahat. Paano ko ilalagay sa proposal? Hindi kami katulad nyo. Na may nagawa lang na maliit na bagay. Gusto na agad ipagsigawan sa buong mundo. Mr. Leo, napakumbaba nyo naman po pala. Syempre naman, matagal na ako sa kumpanyang ito. Mahigit 10 taon na akong kasama ni Bai Zong. Noong nakaraang mga araw, sino ba yung taong nagkakalat ng pera sa bar? Sino ba yun? May kayakap pang babae sa magkabilang gilid. Sabi niya isa raw siyang mataas na opisyal sa Bai Group. Ang taong yun. Sino nga ba ulit yun? Mr. Leo, dapat maging low-key lang po kayo.
Bakit kailangan pang mamili ng pagkakataon? Ikaw. AU. Si Mr. Leo ay nakatatanda sa iyo. Hindi ko papayag ang maging bastos ka sa kanya. Wala akong nakatatandang ganyan. Sige na. Huwag na nating pag-usapan ang mga walang kwentang bagay. Sa tingin ko, ang proyektong ito, ibalik na lang natin kay Mr. Leo. Hayaan silang magpatuloy nito. Ibibigay ko ang proyekto sa kanya. Papa, bakit parang kumakampi kayo sa iba? AU. Si Mr. Leo ay parang kapatid ko na. Pamilya na tayo rito. Paano mo masasabing kumakampi ako sa iba? Tama nga naman. Sige. Kayo ang boss. Kayo ang masusunod sa kumpanya. Kung gusto nyo ibigay sa kanya, sige. Pero babalaan ko kayo. Huwag kayong magsisisi sa huli. Dahil kapag bumalik kayo sa akin, hindi na ito magiging madali. Tingnan mo siya. Wala man lang siyang galang. Bilang isang nakababata. Hindi maganda ang AI na ito. Hindi kasing galing ng pag-arte ni Shen Haonan. Bakit parang relax na relax ka ngayon? Ang mga proyekto ng team namin, lahat ay itinigil na. Kaya sa mga susunod na araw, magiging tambay na lang ako sa bahay araw-araw. Siguro naman hindi mo ako lalaitin dahil wala akong ginagawa. Hindi naman. Anong nangyari? Sa totoo lang. Gumagawa ako ng bitag. Naghahanda akong makahuli ng malaking isda. Paano ka naman nakakasiguro na malaking isda nga ang mahuhuli mo? Siguradong mahuhuli ko yun. Dahil hawak ko ang iyong tungkod, isang espesyal na bakal, na ginawang pinakamalakas na bingwit sa mundo. Ginagawa mo ba akong parang mahiwagang tungkod ni Sun Wukong? Bakit, Mr. Chen? Ayaw mo ba? Gusto ko. Gamitin mo lang ako kahit kailan. Sige, kung ganoon, tulungan mo akong tumawag sa ilang tao. Mr. Leo, ang bayad para sa dalawang proyekto, 600 milyon, 3 araw na ang nakalipas, nailipat na ang lahat sa account ng kumpanya. Ngayon, hinihintay na lang natin ang pondo mula sa Chen Group, at sa Zai Group. Kapag dumating na ang pondo, sisimulan na agad ang proyekto. Mabuti. Ang dalawang proyektong ito, kapag naging maayos ang takbo, ang bonus sa katapusan ng taon, para sa lahat, ay dodoblehin. Sige po. Mr. Leo, tungkol sa proyekto, may problema po. Ano? Hindi pa nga nagsisimula ang proyekto. Anong problema ang lalabas? Ang pera po, nagkaproblema sa pera. Ang pondo mula sa Chen Group, nagkaroon ng aberya sa accounting. Kaya naman, ang corporate account natin ngayon ay, na-freeze po. Lagot na. Ang 600 milyon na yan, iyan na ang lahat ng natitirang liquid capital ng Bai Group. CEO, si Leo Zixen mula sa Bai Group, pumunta sa Finance Department, nagtatanong kung pwede ba tayong magpadala ng specialist doon para tumulong sa na-freeze na account. Hindi mailabas ang pera, mukhang nagmamadali nga sila. Pero siguraduhin mong hindi ang biyenan ko ang magkakasakit sa sobrang stress. Ikaw na ang bahala rito. Sige po. Sakto, may mga bagong intern sa kumpanya. Hayaan nating sila ang sumabak para maasa. Ang Leo Zixen na yan na walang alam. May lakas pa ng loob, nakalabanin ng misis ko. Nga pala, tungkol sa male model. Ang misis niyo po, mukhang mas lalong hinigpitan ng investigasyon. Talagang hindi siya titigil sa paghahanap. CEO. Bakit hindi na lang tayo magtapat sa kanya? Oo nga. At isa pa. Ang misis niyo at ang kaibigan niya ay nasa club ngayon. Welcome po sa aming club, mga madam. Besh, tingnan mo kung may kursunada ka rito. Hindi ba't nagpapatulong ka sa akin na hanapin ang male model na yon? Siguradong nasa 6 na ito ang hinahanap mo. Talaga ba? Sinala ko silang mabuti. Tugma sila sa oras ng insidente, sa lugar, at sa mga dinaanan mo. Tingnan mong mabuti. Itong 6 na ito, sinala ko silang mabuti. Tugma sila sa oras ng insidente, at sa lugar. Ito ang ruta ng pagkilos. Tingnan mong mabuti. Sa totoo lang, hindi ko talaga nakita ng malinaw ang mukha niya noon. Hindi malinaw. Dapat narinig mo man lang ng malinaw, di ba? Ano kaya kung pagsalitain mo sila para marinig mo? Anong sasabihin nila?
Malay ko ba? Ano ba ang sinabi niya sa iyo noon? Behave ka lang. Mag-relax ka. Ang tagal mong mag-isip, ano ba ang sinabi niya? Wala lang. Ano? Magsalita nga kayo, behave ka lang, mag-relax ka, pakinggan mo. Ano? Kayo, magyakapan kayong dalawa. Tapos sabihin nyo sa isa't isa. Behave ka lang. Mag-relax ka. Parang ganito dapat ang tono, di ba? Opo, ganyan nga ang ibig sabihin niyan. Bilis, yakap na. Behave ka lang, mag-relax ka. 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 Meron ba o wala? Parang wala naman, ha? Pero ano? May naisip na ako. By Luoyu. Ang tindi mo rin palang maglaro. Hindi yan ang iniisip mo. Ako, hindi namin sila kinuha. Ano lang kami, ako. Ikaw. Isipin mo na lang na ako ang kumuha sa kanila. Na curious lang ako, bawal ba? Hindi namin sila kinuha. Ano lang kami, ako, ikaw. Isipin mo na lang na ako ang kumuha sa kanila, di ba? Na curious lang ako, bawal ba? Itong bagong dating na ito, high quality talaga, ha? Ang boss ng kumpanya natin, handang gumastos para lang makakuha ng ganito. Pare, saang agency ka galing? Sumama ka sa akin. Bro, kahit gaano ka pa ka-premium, hindi mo pwedeng pakialaman ang mga customer. Hindi naman pwedeng sa iyo lang nakatitig ang mga customer, di ba? Huwag mo nang sabihin yan. Uwi na tayo. Siya nga ang bida. Ang gwapo na nga ng asawa mo. Naghahanap ka pa sa labas. Tara na. Pasok na tayo. Hindi ako karapat-dapat pumasok sa bahay na ito. Maghahapunan na tayo maya-maya. Hindi ako gutom. Tara na. Ayoko. Sige, papasok na ako. Dahan-dahan lang. Noong araw na iyon, nag-abang ako sa tapat ng pinto hanggang hating gabi. Iyon lang ang tanging naisip kong paraan noon. Para iwasan si Chenji. Ang paraan para hindi niya ako mausisa tungkol sa pagpunta ko sa club para kumuha ng male model. Ayos ka lang ba kagabi? Ayos lang, mabuti naman ang lagay ko. Ano namang magagawa niya sa akin? Kaya ko siyang disiplinahin. Pag-usapan na natin ang seryosong bagay. Bakit mo ako pinapunta rito? Oo nga pala, sa pagkakataong ito, mayroon na akong matinding progreso. Huwag mong sabihin, pupunta ka na naman sa club. Hindi na. Ngayon, nakahanap ako ng isang magaling na hacker. Tinulungan niya akong i-recover ang lahat ng video. Mula sa club noong gabing iyon. Ngayon, makikita na natin ng malinaw kung ano ang hitsura ng male model na iyon. Halos ganitong oras din iyon. Dapat ay naipadala na niya. Dumating na ba? Nandyan na. Ako ba? Namamalikmata lang ba ako? Behave ka lang. Relax ka lang. Behave. Relax. Buwisit na lalaking iyon. Nagagawa niya pa akong paglaruan ng ganito. Aba, magaling. Pinaplano niya pala ako, ha? Gusto ko siyang mamatay. Bakit parang sa tingin ko, ang sweet pa rin ninyo.
Anong sweet ang pinagsasabi mo? Gusto ko na siyang durugin ang mga buto ngayon din. Tama na. Huwag ka nang magalit. Posible kaya, na seryoso ka talagang makikipagdiborsyo kay Chenji. Maghihiwalay kami. Kung hiwalay, hiwalay. Kapag nag-divorce kami, kukunin ko ang kalahati ng ari-arian niya. Pagsisihan niya ito ng husto, na parang gusto na niyang magbigti. Sa totoo lang, kayong dalawa, pareho lang kayong may topak. Kaya nga kayo nagkatuluyan, di ba? Ginamit ko lang naman siya noong una. Ngayon, nalaman ko na plano pala ito sa loob ng isa pang plano. Quits na tayo. Kanino ka ba talaga kumakampi? Siyempre sa iyo, sa panig mo ako. Sir. Sir, may masamang balita po. Anong nangyari? Umalis po si Mrs. kaninang hapon dala ang kanyang mga gamit. Saan siya pumunta? Hindi ko po alam. Sabi niya po ay aalis muna siya pansamantala. Huwag na raw po tayong mag-alala sa kanya. Assistant Lou. Alamin mo para sa akin, kung nasaan ang tinitirhan ni Miss Luoju, maghanda ka rin ng mga mamahaling regalo. Kahit titigan mo ako, wala ring silbi. Hindi ko talaga alam kung nasaan siya. Pumunta siya sa bahay ng nanay niya. Alam mo naman pala kung nasaan siya. Bakit pumunta ka pa rito sa akin? Sabihin mo sa akin kung bakit. Ibigay mo ang kondisyon mo. Pasensya na ha, mayaman din ang pamilya ko. Ang card na ito ay para sa Global Singles Party, isang private customized gold card. Para lang ito sa mga lalaking gwapo at mayaman. Ito naman, para sa isang high-end travel companion club. Crown membership ito. Sinala ang mga ito. Lahat sila ay matalino at may mataas na EQ. At syempre, magaganda ang katawan. Mga poging upa. At ito ang Black Horse Club VIP Pass. Ang mga serbisyo sa loob nito, mahirap ng ilarawan, pero siguradong napaka-privado nito. Anong tingin mo sa akin? Huwag kang mag-alala, sasabihin ko kay AU, na ako mismo ang nakatuklas nito, hindi kita idadamay. Ang ikinasasama lang ng loob niya, ay bakit hindi mo agad sinabi sa lahat, na ikaw pala ang kasama niya sa club noong gabing iyon. Nararamdaman niya, na pinaplano mo siya. Salamat. Sino iyan? Chenji, bakit ka na parito? Nagdala ka na naman ba ng kung ano-ano? Dito ko na lang po ilalagay ang mga gamit. Isasama ko na po si AU pauwi. Sino ang sasama sa iyo pauwi? Ayaw kong bumalik, Chenji. Sabi ng ayaw kong bumalik eh. Chenji, nagkaroon lang po kami ng kaunting tampuhan. Alam ko na po ang pagkakamali ko. Umuwi na kayo at humingi ka ng tawad ng maayos kay AU. Nabubaliw ka na ba, Chenji? Ang mga kabataan talaga ngayon, ang hilig gumawa ng eksena. Anong ginagawa mo, ikaw? Anong balak mong gawin? Ano ba? Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Ano ba talaga ang balak mo?
Hindi pa kita pinapatawad. Uuwi ka ba mamayang gabi para rito matulog? Maghintay ka pa ng 5 minuto. Papasok na ako sa trabaho. Sige. Anong problema? Sabihin mo na agad. Naglabas na ng huling babala ang bangko. Sabi nila, kapag hindi pa ito naayos ngayong araw, ang problema sa account natin, lahat ng mga proyekto natin, ay mapi-freeze nila. Hindi ba't sinabi mo noon, na kaya mo itong ayusin? Bakit ngayon, nginig ka na lang dyan? Nako, masama ito. Boss Leo, maraming manggagawa sa ibaba, nakaharang sa pinto at naniningil ng sahod. Sige na. Alam ko na, lumabas ka muna. Boss Leo, si Chenji na lang ang tanging makakaligtas sa atin. Pero ito. Papa, ilang araw pa lang ang nakakalipas, bakit bumagsak na agad ang stocks natin? At saka noong paakyat ako, nakita ko ang mga manggagawa sa baba na naniningil ng utang. AU, salamat at bumalik ka rin. Tawagan mo na agad si Chenji. Ngayon, siya na lang ang makakapagligtas sa grupong Baishi. Ililigtas niya tayo. Paano naman po? Sabihin mong maglabas siya ng 1 bilyon, para pang ikot lang ng puhunan natin. AU. Itong grupong Baishi, mapupunta rin naman sa inyo ni Chenji sa hinaharap. Ang pagligtas sa kumpanya ngayon, ay parang pagligtas na rin sa sarili nyo. Parang hindi po yata magandang tingnan. Ang dumaan sa backdoor at gumamit ng koneksyon, ay sobrang unprofessional. O kaya naman, bakit hindi nyo po pag-isipin ng paraan ang mabuti, ninyong kapatid? Anong oras na ba? Bakit ang kitid ng utak mo? Talagang makitid ang utak ko. At saka, mapaghiganti rin ako. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, ay gusto kitang palayasin sa kumpanyang ito. Sumusobra ka na, mula noong pumasok ka sa kumpanyang ito, gaano karaming gulo na ang idinulot mo, masaya ka ba? Kapag bumagsak ang kumpanya. Boss Leo, ibabalik ko sa iyo ang mga salitang iyan. Sa loob ng maraming taon, ginamit mo ang mga resources ng kumpanya, para sa gaano karaming pansariling racket, kailangan ko pa bang isa-isahin, para kwentahin ito sa harap niyo po. Totoo ba ito? Papa. Noong paakyat ako kanina, nag-imbestiga na po ako. Ang mga tao sa ibaba, karamihan sa mga ito ay dumaan sa mga transaksyon ni Liu Zong. Mga panloloko lang pala, pinanatili niyo pa rin siya. Masasabi ko lang po, masyado kayong mapagpahalaga sa nakaraan. Kuya, pakinggan mo ang paliwanag ko. Tama na. Liu Jizin, lumayas ka sa harap ko. Magkita na lang tayo sa korte. Bye Luoyu. Alis. 1 segundo pa at tatawag na ako ng pulis. Luoyu. Matanda na si Papa, naging bulag ako sa katotohanan. Sabihin mo, paano ko ba, nagawa pang mag-alaga ng ahas sa tabi ko? Papa. Huwag na po kayong magpaawa, napakatalino nyo po, di ba? Ang mga diskarte ni Liu Zong, siguradong kabisado nyo rin. Marami rin kayong nakulimbat, di ba? Luoyu, anong pinagsasabi mo? Mula nang umalis si Mama, ang mga negosyo ng grupong Baishi ay naging isang malaking gulo. Palubog ng palubog ang kita taon-taon. Kayo rin naman, hanggat may makukuha kayo, kukuha kayo. Gusto nyo lang, mag-ipon ng pondo para sa pagtanda nyo. Luoyu, tingnan mo ang mga sinasabi mo. Wala akong maintindihan. Sa madaling salita, naniniwala pa rin kayo na ang grupong Baishi ay hindi dapat mapunta sa kamay ng babae. Kaya mas gusto nyo pang bumagsak ang kumpanya, kaysa hayaang bumalik si Mama. Pero huwag nyo pong kakalimutan. Ang grupong ito ay kay Mama, gamit ang perang binigay ni Lolo sa inyo. Pinaghirapan nyo itong itayo ng magkasama. Tama na. Huwag ka nang magsalita, lumayas ka rito. Magre-rebelde ka ba sa akin? Papa. Bibigyan ko kayo ng 2 pagpipilian, alinman sa. Pirmahan nyo ang paglilipat ng shares. Ibigay nyo sa akin ang grupong Baishi. At iiwanan ko kayo ng kaunting shares para sa inyong pagtanda, para mabuhay kayo ng payapa. O kaya naman, manindigan kayo hanggang dulo. 1 linggo na lang siguro. Kung walang bagong puhunan na papasok,
Ang grupong Baishi ay tuluyan ng hihilahin pababa ng mga dati niyong utang. Bai Luoyu. Napakalupit mo, talagang nilagay mo ako sa alanganin. Hindi po ako malupit. Gusto ko lang iligtas ang grupong Baishi. Iligtas ang kumpanyang itinayo ni Mama gamit ang sariling mga kamay. Iminumungkahi ko po sa inyo, mas mabuting pirmahan nyo na ang kasunduan, nang sa gayon ay mapilitan tayong ituring pa rin ang isa't isa bilang pamilya. Kung hindi nyo pipirmahan, dahil kayo ang kinatawan ng kumpanya, sa hinaharap, magiging isa na lamang kayong malungkot at baon sa utang na matanda po. Mama, tingnan niyo po kung ano ito. Sa totoo lang, kaninang hapon po, tumawag na sa akin ang mga dati mong kasamahan, sa kumpanya. Alam ko na po ang tungkol dito. Gusto ko sana kayong i-surprise. Sige, huwag na lang. Kung ganoon, maghanda na po kayo bukas, para bumalik sa kumpanya. Hindi na ako babalik doon, anak. Bakit po? Kailanman ay hindi ko nagustuhan ang pagnenegosyo. Puno ito ng panlilinlang, at saksakan sa likod. Noong kabataan ko, dahil sa pag-ibig, at gusto kong patunayan ang sarili ko, ibinigay ko ang lahat ng lakas ko, para mapalago ang kumpanya. Nang dumating ka sa buhay ko, nais ko lang bigyan ka ng mas magandang buhay. Tiniis ko ang lahat ng iyon. Ngayong malaki ka na, at wala nang dapat alalahanin. Nawalan na rin ako ng motibasyon. Ang gusto ko na lang ngayon, ay lumabas at mag-enjoy. Naintindihan ko na po, Mama. Noon pa man, napakadakila nyo na po. Subalit, parang hindi nyo lang alam, kung paano unahin ang sarili nyo. Sige po, ngayon, dahil ayaw nyo nang bumalik, susuportahan ko po kayo. Tayo, dapat nating i-enjoy ang sarili nating buhay. Ikaw rin. Dapat tayong parehong maging masaya. Kaya naman, ngayong gabi, dito ka pa rin ba matutulog sa akin? Syempre hindi po. Uuwi na ako. Dumaan lang naman ako para samahan kayo sandali. Gabi ka na nakauwi, gutom ka ba, mahal? Hindi naman, kumain na ako sa bahay ni Mama. Medyo pagod ako ngayong araw, magpapahinga na muna ako. Bai Luoyu. Ano ba talagang laro, ang ginagawa mo sa akin? Gising ka na pala. Papunta na ako sa kumpanya. Siya. Ginagawa niya akong parang male model lang. Boss. Bibilhan ba natin si Madam ng mga sariwang bulaklak o cake? Hindi pa naman niya kaarawan, di ba? Kagabi lang po ay pumirma na ng kontrata si Madam kay Mr. Bai, at ngayon ay opisyal na siyang presidente ng grupong Baishi. Ibig bang sabihin, ang ginawa ko kaninang umaga ay para sa sarili kong selebrasyon. Boss. May sasabihin sana ako, hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin ito o hindi. Magsalita ka. Ang misis niyo po ang pinakamalaking panalo ngayon, kung iisipin niyo po mula simula hanggang dulo.
Posible kayang ang misis nyo, ang nagplano ng lahat ng ito, para lang sa araw na ito. Ang ibig mong sabihin ay, ginamit lang niya ako ng husto. Talagang hindi ko inaasahan. Kapag hindi ka kumilos, wala lang. Pero kapag kumilos ka, talagang sagad sa buto. Ang aga mong napatalsik ang dating presidente. Ganap mo ng kontrolado ang grupong Baishi. Sa pagkakataong ito, kailangan ko ring magpasalamat kay Boss Zai. Kung hindi dahil sa tulong mo, ang plano ko, hindi magiging ganito kamiles. Maliit na bagay lang iyon. Utang na loob iyon, kaya itatatak ko ito sa puso ko. Sa susunod, Boss Zai, kung may kailangan kang tulong mula sa akin, hinding-hindi ako magdadalawang isip. Masyado kang formal. Sa totoo lang, hindi ako ang dapat mong pasalamatan, kundi ang asawa mo. Kung hindi siya ang naging garantiya, sa totoo lang tayo, sa laki ng perang nakataya, hindi papayag ang board of directors. Anong nangyari? Nag-away ba kayo? Hindi naman. Parang hindi ganoon ang nakikita ko. Kung gusto nyo nang mag-divorce, pwede akong tumulong. Tutulungan mo akong mag-divorce. Ang maagang pagpapakasal ni MS. Bay, ay isang malaking kawalan sa aming mga single. Huwag na, salamat. Napakatatag ng relasyon naming mag-asawa. Walang magiging problema. Kung masyado kang bakante, hahanapan kita ng ibang mapaglilibangan. Hindi na. Huwag na nating abalahin ang dakilang Boss Chen. Alis na ako. Anong ginagawa mo? Chen Ji. Bakit pagdating mo, isasama mo agad siya paalis? May pag-uusapan pa kami ni Madam Bai. Hindi ka naman mamamatay bukas. Bukas na lang kayo mag-usap. Anong ginagawa mo? Chen Ji, nababaliw ka na ba? Araw-araw akong ginagawang male model ng asawa ko. Normal lang na mabaliw ako. Sino? Sinong asawa mo? Ikaw, kumalam ka nga muna. Huwag kang padalos-dalos. Huwag kang mananakit. Mali ang manakit ng asawa. Bai Luoyu. Pagkatapos mo akong gamitin, ngayon ayaw mo nang managot. Kailan kita ginamit? Ikaw, huwag mo namang palakihin ang issue. Sa madaling salita, hindi mo ako pwedeng gamitin at itapon lang. Wala. Kung ganoon, ano mo ba ako? Asawa mo, syempre. Sa mata ng batas, asawa mo ako. Bai Luoyu. Alam mo ba kung gaano kalaki ang grupong Chenshi? Kung gaano karami ang ari-arian nito? O kung gaano karaming proyekto ang hawak nito? Bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng ito? Nagmamayabang ka ba ng yaman? Gusto ko lang sabihin sa iyo, na marami pa akong silbi. Maaari mo akong pakanabangan ng matagal. Ang taong ito, ako, ay napakahalaga. Gusto mo bang makita ang mga sertipiko ko, ang pinag-aralan ko, pati na ang mga koneksyon ko? Pagkatapos mong gamitin ang kumpanya ko, maaari mo pa rin akong gamitin. At kung sa tingin mo ay, wala na akong silbi sa mga bagay na iyon, marunong din akong maglaba at magluto, kaya ko ring mag-alaga ng bata. Chen Ji. Ikaw talaga. Sinasabi ko sa iyo. Mahihirapan kang makahanap ng katulad ko, isang taong napakahalaga. Siyempre naman, totoo iyan. Sandali. Inililigaw mo ang usapan. Galit lang talaga ako, ikaw naman talaga ang male model noong gabing iyon, bakit hindi mo sinabi sa akin? Gusto mo ba talaga akong magmukhang katawa-tawa? Bai Luoyu. Ayos naman ang lahat, bakit kailangang buong pangalan ang itawag mo sa akin?
Dahil natatakot ako sa pag-ibig. Natatakot ako na kapag nalaman mo ang tunay kong pagkatao. Iiwan mo ako. Natatakot akong hindi kita mapanatili sa tabi ko. Sa totoo lang, matagal na kitang gusto. Kaya naman hindi ako mapakali. Laging nag-aalala na mawala ka. Matagal mo na akong gusto. Pwede ba? Anong pwede? Maaari mo ba akong patawarin? Wala naman talaga akong balak na magalit sa iyo ng totoo. Anong ginagawa mo? Babalik sa kwarto. Nga, ngayon ay maliwanag pa ang araw. Gagawin mo ba o hindi, ikaw? Kapag itinuloy mo pa iyan, iisipin kong inaanyayahan mo ako. Mali yata ito. Tinatakot mo ba ako? Paano ko naman magagawa iyon? Dapat lang. Sa buong buhay ko, susunod ako sa lahat ng gusto ng asawa ko. Hindi ako mangangahas na sumuwi. Iyan ang tama. Pero, gusto mo na ba ako noong unang beses mo palang akong makita? O baka naman? Basta't may babaeng yamakap sa iyo, papayag ka na agad. Siyempre hindi. Noong una pa lang, noong unang beses kitang nakita, nakilala na kita agad. Kilala mo ako. Mabuti na lang at matigas ang buhay mo. Naaalala ko ang taong iyon, ang taong nag-aapoy noon. Ikaw pala iyon. Kumusta na ang mga sugat mo pagkatapos nyon? Hindi mo ba sinuri kanina? Salamat sa tulong ng isang anghel. Ni Peklat ay walang naiwan. Mabuti naman at ayos ka lang. Asawa ko. Ikaw ang tagapagligtas ng buhay ko. Kung ganoon, naparito ka ba para magbayad ng utang na loob? Ang utang na loob sa pagligtas ng buhay, dapat bayaran ng sarili, di ba? Hindi masama, mukhang, kailangan talagang gumawa ng maraming mabubuting bagay. Oo. Kaya naman. Gusto mo bang gumawa pa ng isang mabuting bagay ngayon? Anong mabuting bagay naman iyon? Medyo nagugutom na ako. Tara na, kakain na tayo. Hindi pagkain ang gusto ko. Ikaw lang, sapat na para mabusog ako. Chenji, bakit ang corny mo naman? Hindi ko akalain na ang Bailuoyu na iyon, ay talagang mababawi ang grupong Baishi, sa sarili niyang mga kamay. Ngayong nasa tabi na siya ni Chenji. Baka mas mahirapan na tayo, na makialam sa mga usapin ng pamilya Chen. Huwag kang magmadali. Hanggat buhay pa ang papa mo. Hindi pa tapos ang laban. Ngayon, kay Ali, wala nang natira sa kanya. Anong sabi mo? Anong gagawin natin? Dati, nagawa nating sabutahihin ang sasakyan ni Chenji. Para maaksidente siya. Ngayon, kaya rin nating gawin iyon. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya magiging ganoon kaswerte. Noon, nagawa nating sa sasakyan ni Chenji, ay manabutahe, para maaksidente siya. Ngayon, kaya rin nating gawin iyon. Pero sa pagkakataong ito, ubos na ang swerte niya.
Anong nangyayari rito? Sino ang nagpagalit sa inyo? Uminom po muna kayo ng tsaa. Sino pa ba kundi si Chenji? Siya at si Zai Shen yan. Nagsabuatan para ayusin ang pamilya bay. Ganoon kalaking bagay. Hindi man lang sumangguni sa akin. Papa. Isa siyang taong walang utang na loob, dahil hawak niya ang kapangyarihan. Matagal na kayong hindi mahalaga sa kanya. Mahal ko, palamigin mo ang ulo mo. Huwag mong hayaang masira ang relasyon ninyong mag-ama. Tutal, ang grupong Chenshi ngayon, ay siya na ang nagpapatakbo. Sa hinaharap, aasa pa rin tayo sa mga kamay niya. Naghahanap buhay lang po, walang hiya. Hahayaan mo akong mamalamos sa kanya. Ito ay talagang pagbaligtad ng mundo. Tawagan mo siya. Pabalaykan mo siya rito agad-agad. Sige po. Tatawagan ko na po ngayon. Huminahon ka muna. Chenji. Sa mga araw na ito, may oras ka bang umuwi muna sa bahay? Bakit bigla na lang si matandang Chen? Pinapauwi tayo. Hindi ba noong kasal natin, anunsyo niya sa lahat, napuputulan na niya ang ugnayan sa atin? Hindi ka na ba niya itinuturing na anak? Iyon ang sinabi niya. Pero tungkol sa mga gawain sa kumpanya, hindi siya tumitigil sa pakikialam. Baka naman papalitan na niya ang tagapagmana. Mukhang, may ginawa na naman sigurong kalokohan si Zhao Yu. E di mabuti, sa pagbabalik nating ito, tatapusin na natin silang lahat ng minsanen. Sige. Nandito na pala si Bai Luoyu. Dali, uminom ka ng tsaa. Tingnan mo nga itong sarili mo, noong wala pa ang anak mo, miss na miss mo siya. Ngayong nandito na, nakasimangot ka na naman. Sa mga hindi nakakaalam, aakalain nilang ayaw mo silang pabalaykan. Mas gusto ko pang hindi na siya makita kailanman. Tatanungin ko kayo, tungkol sa proyekto sa grupong Baishi. Bakit hindi kayo nagtanong sa akin? Bilang presidente ng grupong Chenshi, may karapatan akong magdesisyon ng mag-isa. Sa tingin mo, wala ka na talagang pakialam sa tatay mo. Papa. Hindi po iyon ang ibig sabihin ni Chenji. Ayaw lang po niya, na pati maliliit na bagay ay makaabala pa sa inyo. Huwag mo akong tawaging papa, hindi ko pa kinikilala ang kasal ninyo. Anong nangyari? Masama na naman ba ang pakiramdam mo? Buntis ka ngayon. Sa susunod na mga ganitong okasyon, hindi mo na kailangang pumunta. Ayos lang po. Masyadong nakakabagot sa bahay, at saka, hindi pa po ako formal na nakakapagpakilala kay papa. Ikaw. Totoo bang buntis ka? Dapat niyo pong itanong iyan kay Chenji. Gabi-gabi po kasi siya, hindi nagpapahinga. Kung ganoon, magandang balita iyan. May kakilala akong mahusay na doktor sa OBGYN. Magpa-check up kayo. Huwag na po, hindi na kailangan. Kahit gaano pa ako kabisi, maglalaan pa rin ako ng oras para samahan ang anak ko. Chenji. Paano mo na lamang lalaki ang anak mo? Chenji, paano mo na lamang lalaki ang anak mo? Papa, nagbibiro lang po si Chenji. Hindi ako nagbibiro, mahilig ka sa maasim nitong mga nakaraan. Siguradong lalaki ang anak natin, mabuti. Dahil buntis ang manugang ko. Ngayong araw, magpahinga muna tayo. Walang pag-uusap tungkol sa trabaho. Hindi ba natin pag-uusapan ngayon, ang tungkol sa trabaho ni Ali? Ano? Gusto mo na rin bang makialam sa mga usapin ng pamilya Chen? Mahal. Huwag ka na pong magalit. Bitawan niyo ako sabi. Ali. Anong ginagawa niyo? Anong nangyayari rito, boss? Siya po kanina, may sinisira sa ilalim ng sasakyan natin. Nahuli ko siya sa akto. Hindi totoo yan. Napadaan lang ako. Nagawa mo pang magsinungaling. Naka-video ang lahat ng ginawa mo. Suwail na anak. Patawad po, nagkamali ako. Anong pinagsasabi mo? Wala akong kinalaman dito. Masama ba ulit ang pakiramdam mo? Iuuwi na kita, mahal. Ipaubaya na ito sa mga pulis. Papa. Ang ibang mga bagay. Kayo na po ang baalang magdesisyon. Tara na. Chenji, tulungan mo naman ang kapatid mo. Huwag niyo kaming aipakulong. Chenji. Mahal. Anong nangyayari sa inyo?
Manang Zuang. Gutom na ako. May makakain ba tayo, ma? Nang. Bakit ikaw ang nagluluto? Nasaan si Manang Zuang? May kailangang asikasuhin si Manang Zuang. Pinagbakasyon ko muna siya ng ilang araw. Marunong ka pala talagang magluto, Chef Chento. Inaanyayahan ko ang aking misis. Natikman ang luto ko mamaya. Sige, hindi na ako mahihiya. Hihintayin ko yan, ha? Asawa ko. Pakiabot naman ang bawang. Nasaan? Ayun, nakita ko na. Heto ang bawang. Pakiabot na rin ang asukal. Sige. Heto na. Pakisalang na rin ang tubig sa takor. Ang taong ito, bakit hindi pa sinabi ng isahan? Pagkatapos kong tumayo rito, wala na naman siyang ipapagawa sa akin. Naging maayos ba ang trabaho mo ngayong araw? Naging maayos naman ang lahat. Tinawagan ko ang biyenan ko ngayong araw. Sabi niya, bakante raw siya sa susunod na araw. Uuwi tayo para kumain doon. Madalas ka palang makipag-usap kay mama. Biyenan ko siya, di ba? Kaya dapat lang na madalas kaming mag-usap. Parang ang weird naman yata. Hindi naman. Nagulat lang ako. Hindi ko inaasahan. Mama ko na rin siya ngayon. Salamat. Mama ko na rin siya ngayon, di ba? Salamat talaga. Hindi ba't ganito naman talaga ang buhay mag-asawa? Bakit ka pa nagpapasalamat? Namumuhay lang tayo ng normal. Talaga bang si Chenji ang nagsasabi niyan? Sino bang nakatagpo mo ngayong araw? Bakit parang bumaba ka yata mula sa langit at naging tao? Ngayong araw. Nakakita ako ng tindero ng karne ng baboy, tindero ng gulay, at tindero rin ng kamatis. Bakit? Naghihinala ako, Chenji. Baka nas-APN ka na ng kung anong espiritu. Masarap ba? May ibubuga ka rin pala, ha? Bakit ang galing mong magluto? Kailan mo pa natutunan to? Noong bata pa ako, laging walang tao sa bahay. Kaya madalas akong nagluluto para sa sarili ko. Sa katagalan, natuto na rin ako, Chenji. Salamat sa lahat ng paghihirap mo. Dati, mahirap nga talaga. Pero buti na lang, ibinigay ka sa akin ng langit bilang biyaya. Sulit ang lahat. Kapag ganyan ang sinasabi mo, lalo lang akong nakokonsensya at naaawa sa iyo. Huwag mong sabihin, araw-araw mong kinakausap ang sarili mo ng ganyan. Pagkatapos, uuwi ka rito para pagsilbihan ako. Handa naman akong gawin iyon. Bakit ang bait-bait mo yata? Halika rito, pakis nga. Dito. Sa gitna. Alam mo ba, kamakailan lang, may nadiskubre akong bagong paraan ng paghalik. Nakuha ko ang inspirasyon na ito mula sa Tai Chi. Halika, ay lapit mo ang labi mo rito. Ano, kumusta? Anong naramdaman mo? Chenji. Sa pag-uwi mo ba kanina, hindi ka ba nabagok ang ulo sa sasakyan? Posible rin yun. Baka nabagok at naging love brain na ako. Hilit-hilutin ko nga yan. Gawin natin to. Hihiga ako para mas madali mong mahilot. Paano kung hindi gumaling sa hilit? O kaya, oprahan na lang natin ang bungo mo para yung love brain mo ay matanggal na. Parang hindi naman yata tama yun. Maayos na ako ng ganito.